Napag-usapan natin ang overwhelming victory nitong si Rangga kay Vega, kung saan ay naparetreat itong si Vega dito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Impress na impress itong sila Mizora kay Rangga kasi nung una ay balak pa nga ni Mizora na mag-isip ng strategy. Kasi nga nung una ay nakita niya na less than kalahati lang ng value ni Vega itong value ni Rangga. Kaya inakala niya nakakailanganin pa nito ng tulong. Pero nung nagsimula na nga ang battle ay nakita dito nitong si Mizora na magkasing lakas lang itong sila Vega at Rangga. Naalala ni Mizora ang sinabi sa kanya ni Rain. Sabi kasi ni Rain sa kanya ay meron daw mga extraordinary beings sa may mundong ito. Once na nakita daw nitong si Mizora, itong si Demon Lord Rimuru ay may intindihan daw nito ang nararamdaman niya. At ngayon na nakita nitong si Mizora kung paano makipaglaban si Rangga ay napasabi na lang siya na sa pamamagitan lang daw ng panonood sa laban ng pet nitong si Demon Lord Rimuru ay naiintindihan niya na daw ang caliber nitong Demon Lord na ito. Ngayon daw ay naiintindihan niya na rin ang naramdaman nitong si Rain Sama patungkol nga kay Demon Lord Rimuru. Ganito rin ang naisip nitong apat na Demon Pierce, pati itong White Knight na si Maytel. Kasi ang role niya nga dapat kanina ay ang i-boost ang recovery rate ni Rangga, pero hindi naman nag-take si Rangga ng kahit na anong damage, kaya wala rin siyang role na nagampanan sa nangyaring 1v1 na laban. Medyo kinabahan pa itong si Maytel kanina kasi paubos na nga ang kanyang mana, kaya nagulat siya nung nakipaglaban na nga si Rangga kasi napakalakas ng kalaban nito, pero ni hindi man lang ito nagtamo ng kahit na maliit na sugat. Naisip dito nitong si Maytel na gusto niya na daw tuloy na mag-alaga ngayon ng aso. Matagal niya na daw yun na gusto dahil napaka-dependable daw nitong kasama. After daw ng battle na ito, pupunta daw siya ng pet store at bibili nga siya ng alaga niya. By the way, ang mga pet store nga pala sa may Cardinal World ay hindi nagbebenta ng mga normal na alaga lamang. Ang binebenta nito mga ito ay mga monsters na naitrain na ng mga tamers. Kayang makipaglaban nito mga pets na ito, kaya mahal ang kanilang mga presyo. Later on in the story, bumili nga itong si Maytel ng isang forest wolf at pinangalanan niya ito na Rangga II. Pero another story yon. Balik tayo ngayon sa mga nangyayaring battles. Punta naman tayo sa may laban nitong sila Fran at Kizona. Ito ay ang laban nila kay Orya. Struggling sobra itong dalawang to. Napakalaki kasi ng strength difference sa kanila nitong si Orya. To the point na kung ginusto talaga silang patayin nito, kanina pa sana silang patay na dalawa. Pero mas pinili kasi ni Orya na paglaruan muna sila. Sabi ni Kizona, gumagawa daw itong si Orya ng iba't ibang level ng kanyang mga weapons. At silang dalawa ni Fran ang ginagawa nitong mga test subjects. Sa kanila niya itinetest kung gaano ba kalakas ang kanyang mga naiproduce na sandata. Sabi ni Kizona, talagang napaka-disgraceful daw nitong kanilang performance dito kasi pinaglalaroan nga sila nitong kanilang kalaban, pero wala daw sila magawa dahil hindi naman talaga nila ito kaya. Pero sabi ni Fran sa kanya mag-think positively na lang daw sila kasi kapag nai-install daw nila ito for a longer period of time sigurado daw siya na darating dito itong si Leon Sama para tumulong sa kanilang battle. Gustong mag-think positive ni Fran pero alam niya na imposible yun na mangyari. Hindi posible na matulungan sila ngayon nitong si Leon Cromwell kasi nga ngayon meron din ito na sariling kinakaharap na battle. Away sila na mas mahirap pa ang situation nito compared sa may situation nilang dalawa. Kaya false hope itong meron sila ngayon. Masyadong malala ang gap ng kanilang mga strength. Wala pang 10 minutes ang nakakalipas pero sugatan na agad itong dalawang knights dito. Sinasatisfy talaga nitong si Orya sa kanila ang kanyang curiosity sa strength ng kanyang mga weapons. Pero ngayon balak na silang tapusin ni Orya kasi naitas niya na ang lahat ng mga weapons niya sa kanila. Napansin nila Fran at Kizona na nag-iba ang aura nitong kanilang kalaban at balak na silang seryosohin ito. Kaya naisip na lang nila Fran na wala na daw silang magagawa kasi ginawa na naman daw nila ang best nilang dalawa. Pero at the end hindi pa rin nila na-complete ang naibigay sa kanilang mission. Ito ang kanyang pagsisisi. Habang ang pagsisisi naman itong si Kizona much more materialistic kasi ang naiisip niya ngayon sana daw nakakain man lang siya ng cake bago siya mamatay sa kanilang battle. Pero hindi dumating itong kanilang pagkamatay kasi biglang dumating ang isang magandang babae. Sabi nito mukhang in trouble daw itong dalawang to. Ayaw niya daw sana mag-interfere sa may laban ng iba.
Pero mukhang kailangan daw pala. Sinalag nitong si Kumara ang atake nitong si Orya, kaya nailigtas itong sila Fran at Kizona. Kanina, one-sided ang laban kasi walang laban itong sila Fran at Kizona kay Orya. At ngayon, one-sided pa rin ang laban nila. Ang pinagkaiba lang, itong si Orya naman ang walang laban kay Kumara. Completely outmatched siya sa kanilang battle. Ang multiple weapons na ultimate enchantment ni Orya ay capable na mag-create ng mythical grade level na weapons. Kaya napakatigas dapat ng kanyang suot na armor. Pero for some reasons, napakataas ng nai-deal na damage nitong si Kumara sa kanya. Although hindi nai-shatter ng tail nitong si Kumara, itong armor ni Orya ay nagdidil pa rin ito ng napakataas na damage dahil napakalakas ng nai-produce nitong impact. Kaya sabi ni Kumara ay napakahina daw pala nito. Kaya hindi niya na daw pala kailangan na isamon pa ang kanyang 8 legions kasi balak pala nitong si Kumara nung una na itest muna ang strength nitong si Orya gamit ang kanyang 8 alaga. Balak niya sana nung una na itong mga ito muna ang itatapat niya sa kanya. Pero ngayon na naglalaban na nga sila na-realize nitong si Kumara na hindi na daw pala yun kailangan kasi hindi naman daw pala ganun kalakas itong kanyang kalaban. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.